Kinikilala sa larangang voice acting, siya ang nasa likod ng maraming character sa radio and TV commercials, radio dramas, computer games, films, anime, at marami pang iba. Sa kanyang husay at hindi na mabilang na character na ginampanan, gamit lamang ang boses, hindi talagang maikakaila na tawagin siyang The Voice Master. 16 na taong gulang nang manalo si Pocholo sa isang kompetisyon sa voice acting sa radyo. Simula noon ay nagpatuloy na ang kanyang career bilang dubber at translator sa iba't ibang telenovelas at children's programs. Nakapagtapos ng kursong speech communication sa University of the Philippines. Can you give us a brief background? Ano para sa'yo ang voice acting? Para sa akin, ang voice acting is a way of life. Voice acting is everywhere. Bago ka pa lang gumising sa umaga, pag binuksan mo ng radyo, may voice over ka na naririnig. Yeah. May nagsasabi sa'yo kung anong dapat mong bilhin, anong dapat mong kainin, gamitin mong toothbrush o toothpaste, suotin, lahat sinasabi ng isang voice over. Imagine mo ang isang radyo o TV na walang boses. And I believe voice acting, just like speech, is the most miraculous thing in this world. Because without speech, the world will perish. Personally, I want to promote voice acting as an art form. Because it is actually an art. Isa siyang sining na kailangang i-hone o palaganapin na kahit mismong yung mga practitioner, hindi nila tinuturing itong isang sining. Akala nila isa lang tong tool, pero isa tong tool na dapat mas bigyan mo ng importansya. Napakatindi ng impluwensya ng isang boses. Dahil sa ngayong ngayong election, imagine mo na kung ang radyo, jingle lang, wala nagsasabing, mga kababayan, ating iboto para sa Senado, Pocholo Gonzales. Parang, sino yung iboboto mo? Di ba? Kasi radyo yan, wala ka naman nakikita. So, kailangan sabihin mo yung pangalan ng tao. Pumapasok din dyan yung telepono. Paano kung yung telepono wala nagsasabing, the subscriber cannot be reached? Hindi mo alam kung ano nangyayari ngayon doon sa tao. Hindi mo alam na, ay, wala pala siyang signal. O kaya, leave a message after the beep. So, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. And that's one form of voiceover or voice acting. What about you? What inspired you to go into voice acting? Nagsimula ako nung bata ako. Kasi wala kaming TV sa bahay. So, lagi akong nakikinig ng radyo. And the only form of entertainment that I have is the radio drama. Yun yung napapakinggan ko yung gabi ng lagim. Yung tipong, isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Nako po, ayan, tuloy, ginabi tayo. Lolo, pasensya na po kayo kasi ang sarap po maglaro sa puno Ayan, tuloy, ginabi tayo. Lolo, ay, may monster, Lolo! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? So, ang ginagaya ko siya, eventually hindi ko nare-realize na di-develop pala yung voice acting skill ko. And at a very young age of 7, ganun na ako, nag-iba-iba na ako. Tapos mahilig ako manood ng mga cartoons. Ginagaya-gaya ko yung mga narinig ko. For example, sila Mickey Mouse, yung, hey, come on, Pluto, let's go! Tapos si Pluto, tapos si Goofy, Gorge! Di ba? Yung Donald Duck, yung, diba, ganun. So, mahilig ka lang talaga gumaya. Tapos, yun lang, wala naman akong alam dyan sa voice acting na yan kung ano man yan, dahil bata ka nga. Nag-enjoy ka lang, tapos naglalaro ka. Autobots, transform! Di ba? So, akala mo, wala lang yun. Pero yun pala, nadidevelop yung voice acting ability mo. isa si Pocholo sa mga nagtaguyod ng Voice of the Youth, isang programa sa radyo na kalaunan ay naging organisasyon. Siya ang kauna-unahang Filipino na naging speaker sa Voice 2012 Voiceover International Creative Experience sa Disneyland, California, kasama ang mga sikat na American voice artists. Sa ngayon, dito sa Creative Voices ay naibabahagi ni Pocholo ang kanyang talento. Dito sa Philippines, ang Creative Voices lang, the only voiceover company that creates computer games through the voices. Kami ang gumawa ng mga Sega games. Naka-6 na kaming project with them. Yan yung narinig nyo na, find the hole! We are under attack! Ganun yun.
Yung Alpha, this Bravo, we're going in. Isipin mo mga Pinoy yun, ako yung nag-direct no. So speaking of creative voices, what inspired you naman to put it up? There's a lot of young people out there who are interested or they have this potential or they aspire to become a voice artist but they don't know what and how and when, where to do it. I just want to give them an opportunity by giving them the right venue, the right opportunity, and the right system, and the right knowledge and skills by teaching them the basic of voice acting. So doon na pumasok yung voice acting school. Yung may program kami na tinawag na VoiceWorks Basic Voice Acting Workshop. And so far we have more than 700 graduates and almost 200 are active in broadcasting, in advertising, in marketing, name it, nandiyan silang lahat. And I believe lahat ng mga tao na may boses ay pwedeng i-train. Ang kailangan lang ay ang kanilang dedikasyon at interest na gawin ng isang bagay. Sa pamamagitan ng kanyang boses, libo-libong katao ang kanyang napapasaya. Ang kanyang talento bilang voice artist ay isa sa mga dapat na ipagmalaki ng bawat isa sa atin at dapat din na pagyamanin. At sa mga nagnanais naman na maging voice artist, magsipag at magtiyaga sa pagpapractice at siguradong magtatagumpay din tulad ni Pocholo Gonzales. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako po si Carla Lizardo. Sa panahon ngayon, lahat ng tao marunong gumamit ng internet, bata man yan o matanda. Kaso lang nakakalungkot lang na minsan may mga bagay sa internet na hindi angkop na makita ng mga bata. Pag-uusapan ni Ms. Dina Libuna ang mga child-friendly websites sa Digital Diary. The internet can be a parent's best friend or their worst nightmare. Kids love going online to play games,